Yan, saglit lang po. Ayun po, muli po, mabuhay po ang mga mag-aaral at mga kaguruan sa buong Pilipinas na laging nakasubaybay po sa ating programa. Yan, Itulay Online Tutor. Tayo po ngayon ay nasa unang quarter module 1.1 ng Filipino Grade 9. Muli po, ako po ang inyong lingkod, si Tutor Eric from SDO Caloocan. At sa mga susunod po na linggo, makakasama ko po ang aking mentor na si Tutor Ryan from SDO Camarines Sur. Mapapanood po kami tuwing alas 3 hanggang 3:40 po ng hapon. Ayan, sa mga mag-aaral na nakasubaybay sa atin ngayong hapon, handa na ba ang inyong module, papel at panulat? O, tignan nga natin dito sa comment section natin. Ayan, ang daming bumabati. Ayan, Dale Belen 9 Pomelo watching from Jones Rural School. Watching from Villafugo Integrated School, Aurora Isabela, si Crisel Joy Ramos. Si John Mark Cagente naman watching from Villafugo Integrated School, Aurora Isabela. Yan. And we also have Iverson Guzman. Yan, good afternoon sir. Magandang hapon din Iverson. Ayan. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin ngayong hapon. Yan. Muli po, tayo po ay live na napapanood sa EdTech Unit, DepEd FB page at DepEd Philippines FB page. Naway saan man panig ng ating bansa ay maayos ninyong napakikinggan at napanonood ang live natin ngayong hapon. Salamat po sa Schools Division Office ng Camarines Sur. Ayan, maraming salamat po para sa ating sanggunian ngayong araw. Shout out po sa Schools Division Superintendent ng SDO Caloocan, Dr. Nerissa L. Losaria, sa lahat ng kaguruan ng SDO Caloocan, lalong-lalo na sa mga guro ng Bagumbong High School sa North Caloocan District 4A at sa aming mahal na punong guro, Ginoong Noel G. Kibuyin, si Ginang Emma Pastrana, ang puno ng kagawarang Pilipino at ang buong departamento ng Pilipino ng mataas na paaralan ng Bagumbong. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, ang dami ko nang binati. Para po sa ating layunin ngayong araw, nasusuri ang maikling kwento batay sa paksa, mga tauhan, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, estilo ng pagsulat ng author at iba pa. Ayun. Sige, magbasa ulit tayo ng comment. Ang dami. Talagang ang daming nanonood ngayong hapon. Maraming salamat po sa mga walang sawang sumusubaybay sa ating mga session dito sa Itulay. Ayan, si Kyla Giana Publico watching from Lalo National High School sa Cagayan Valley. Ayan. Good afternoon po, watching from Villafugo Integrated School, Aurora Isabela, Roslyn Asuncion Diego, and Jobert Esteban, 9 Pomelo, watching from Jones Rural School. Ayan. Ayan. Bago natin basahin at tunghayan ang kwentong pinamagatang Takip Silim sa Jakarta, ibigay muna natin ang kahulugan ng mga salitang ginamit sa kwento upang lubos nating itong maunawaan. Ano nga ba yung mga salitang ginamit sa kwentong Takip Silim sa Jakarta? Una, dapit hapon. Ang ibig sabihin, bago dumilim. Bago gumabi, takip silim. Halimbawa, napakaaliwalas ng dapit hapong iyon sa dalampasigan. Dapit hapon. Sunod, naalimpungatan. Nabigla sa paggising ang isang taong natutulog pa ng mahimbing. Halimbawa, naalimpungatan ang natutulog na si Pak
idyo. Katlo, humpak. Nanlalalim o malalim. Halimbawa, nakalubog sa humpak niyang mga pisngi ang kanyang namumula at nagluluhang mata. Padarag. Ang ibig sabihin ay padabog. Halimbawa, padarag niyang sinunod ang utos ng kanyang ina. Naku, lalo-lalo na yung mga kabataan ngayon. Dapat pag inuutusan tayo ng ating mga magulang, nanay, tatay, o sa mga mas nakakatanda sa atin, dapat hindi tayo nagdadabog. Tandaan nyo yung mabuti, ha? Sunod, umaangil, sumisigaw. Halimbawa, lumapit siya sa matanda ng umaangil. Sa pagkakataong ito, tignan natin kung gaano kalawak ang inyong kaalaman sa ating aralin sa pamamagitan ng pagsuri sa larawang ito. Tingnan natin yung larawan. Ayan. Para dun sa mga active viewers natin ngayong hapon, unang katanungan, ano ang nasa larawan? Sige nga, suriin nga natin, ano kaya yung nasa larawan? Ayan, magbabasa ulit tayo ng mga comments dito sa ating comment section. Graymar Valiente watching from Lalo National High School, SDO Cagayan. Magandang hapon. Ayan, sabi ni Angelica Gabriel, dalawang pamilya. Ayan, meron dalawang pamilya na makikita sa larawan. Ayan, mag-antay pa tayo, baka meron pang mga ibang kasagutan na galing sa ating mga active viewers. Maraming salamat po sa pag-tune in sa Itulay yan, Tutorial C. Okay. Ayon kay Alyssa Ashley Galvesquerol, dalawang pamilya na nagbabanding. Yan, dalawang uri ng pamilya, mayaman at mahirap. Ayan, ipinakikita sa larawang ito ang dalawang klase ng pamilya. Ang galing ni Alyssa Ashley Galvesquerol at ni Brian Lay Dupaya Baingan. Ayan, sabi nila, dalawang pamilya o dalawang klase ng pamilya, isang mayaman at isang mahirap. Pangalawang bilang, para sa'yo, anong nais ipahiwatig ng larawang ito? Ayan, mag-abang ulit tayo sa ating comment section ng mga kasagutan. Ayan, kasi may makikita tayo ditong dalawang pamilya, no? Yan, kaya antayin natin yung mga kasagutan ng mga active viewers natin ngayong hapon. Ayan, dito makikita natin na ipinahihiwatig o ipinakikita sa larawan ang pagkakaiba ng buhay ng mga mayayaman sa mahihirap. Ayan. Katlong bilang, saan mo maihahalin tulad ang pangyayaring ito sa kasalukuyan? Sige, abangan ulit natin yung mga comments dito sa ating comment section. Alam kong maraming nag-aabang sa atin at maraming nanonood sa atin ngayong araw. Ayan, sabi ni Graymar Valiente, pagkakaiba po ng mahirap at mayaman na pamilya. Ayan, paano? Saan natin maihahalin tulad ang pangyayaring ito sa kasalukuyan? Saan kaya? Ayan. Ang pangyayaring ito na makikita natin sa larawan ay maihahalin tulad natin sa krisis pangkasalukuyan, sa pangkasalukuyan o krisis ng pangkalusugan sa pangkasalukuyan. Ayan. Naghihirap, sabi ni Angelica Gabriel, naghihirap ang mga nawalan ng trabaho samantalang walang nagbago sa pamumuhay ng mga mayayaman. Ayan. Maraming salamat, Angelica Gabriel. Napakagaling ng iyong kasagutan. Ayan. May mga pamilyang masaya katulad na nakikita natin sa larawan at nakakakain ng maayos sa kabila ng pandemya, habang ang iba naman araw-araw na nahihirapan makahanap lamang ng pantustos sa kanilang mga pangangailangan.
Alam nyo ba na yung larawang nakikita nyo ngayon ay may malaking kaugnayan sa paksang tatalakayin natin ngayong araw? Alam kong nasasabik na kayo na mapakinggan ang kwento. Ang unang maikling kwento na babasahin natin ngayon ay bahagi ng Panitikang Asyano. May pahabol na comment si Brian Lay Dupaya Baingan, lalo na po ngayong time ng pandemic, marami pong mayaman na kontento po at walang epekto sa kanila ang mga nangyayari, samantala ang mga mahihirap ay naghihirap at nagkakaroon ng maraming problema. Ang galing ni Brian Lay Dupaya Baingan. Yan, maraming salamat sa iyong mga kasagutan, sa inyong mga kasagutan. Ayan, ang ating maikling kwento na babasahin ngayon ay mula sa bansang Indonesia. O sino nang nakarating sa inyo sa Indonesia? Sige nga, sa mga nanonood, meron na bang nakarating sa inyo sa bansang Indonesia? Ako, kasi pandemic kaya wala pang nakakarating sa bansang Indonesia. Wala? Ayan. Alam nyo ba na yung Indonesia o ang bansang Indonesia ay isang bansang matatagpuan rin sa Timog Silangang Asya katulad ng Pilipinas? Ito ay binubuo ng 17,508 mga pulo at ito rin ang pinakamalaking estado sa buong daigdig na binubuo ng isang kapuluan. Ang pangalan ng Indonesia, saan kaya galing yung pangalan ng Indonesia? Ay mula sa salitang Latin na Indus na nangangahulugang India at salitang Griego naman na Nesos na nangangahulugang pulo, kaparehas ng pangalan ng India. Ayan. Sabi ni Darlene May Kilong, wala pa sir. At ni Kayla Giana Publico, hindi pa po sir. Ayan, hindi pa raw sila nakakarating sa Indonesia. Diba? Balang araw, mag-aral lang kayo mabuti, mararating nyo rin ang bansang Indonesia. Hindi lamang Indonesia, pati yung iba't ibang bansa sa ating daigdig. Ayan. Ayan, halina't basahin natin at unawaing mabuti ang maikling kwento na nagmula sa Indonesia na pinamagatang Takip Silim sa Jakarta na isinulat ni Mokhtar Lubis at isinalin sa Tagalog ni Aurora E. Batnag. Makinig kayong mabuti ha, mamaya magtatanong ako. Kailangan ko ng inyong aktibong partisipasyon. Sa harap ng restaurant, maraming nakaparadang kotse sa bangketa. Nang dapit hapong iyon, punong-puno ang restoran. Dumating ang isang Cadillac na pulang-pula ang kulay. Naghahanap ng mapaparadahan. Ngunit, okupado ang mga paradahan sa bangketa. Kaya sa wakas, pumarada ito na ang dalawang gulong sa kaliwa ay nakasampa sa aspaltong gilid ng kalsada. Si Raden Kaslan, ang nagmamaneho, kasama ang asawang si Fatma, kung pagmamasdan ang Cadillac, ang magarang damit ni Fatma, ang kanyang kulay gintong step-in, ang buhok nakaayos lang sa parlor, makikita ang yaman at luho ng dalawa, pati na rin ang pagkakangiti ni Fatma kay Raden Kaslan. Sa maaliwalas na dapit hapong iyon, sina Raden Kaslan at Fatma nakakikitaan ng yaman at rangya ay bumaba sa kanilang magarang kotse na kumikinang sa sikat na papalubog na araw at nakaparada na bahagyang nakaharang sa lansangan. Naupo sila sa hardin sa harap ng restoran, sa isang mesang nakahiwalay sa karamihan. At nang makaupo ay nag-usap tungkol sa mga mamahalin at maluluhong bagay. Mula sa loudspeaker sa likod ng bar ng restoran, may maririnig na masisiglang musika sa mga mesa. Kumakain ang mga tao, umiinom, nag-uusap, at naghahalakhakan. Umorder ng pagkain si Raden Kaslan at hindi muna tumingin sa presyong nakalista sa menu sa tapat
na pangalan ng mga pagkain at inumin. Pagkaraan, binalikan nito ang usapan tungkol sa mamahalin at maluhong ideya na tinugon ni Fatma ng maluhong ngiti. Kaaya-aya ang dapit hapong iyon. Maaliwalas ang kapaligiran. Matatanaw ang dumidilim ng asul na langit at malalanghap ang sariwang hangin. Isang lumang kalesa na walang sakay at hila ng isang payat na kabayo ang dumaan sa harap ng restoran. Sakay ang natutulog na kutsero, si Pac Iddio. Maraming taon nang nasanay ang kabayo sa paghila ng kalesa sa malaking syudad. Kahit tulog ang kutsero, na madalas mangyari kung mainit ang sikat ng araw at sa araw na ito, wala pang pasahero si Pac Iddio buong maghapon. Hanggang sa makatulog na siya sa gutom, patuloy na hinihila ng kabayo ang kalesa kahit tulog ang kutsero. At kusang humihinto ito kapag may pumaparang pasahero at magigising ang kutsero sa biglang paghinto. O kaya, kapag pinapatigil ng pulis trapiko ang mga sasakyan, titigil din ang matandang kabayo na nakadikit halos ang busal sa gilid ng katabing kotse o truck. Sa ganitong paraan, hinila ng kabayo ang kalesang namamasyal sa lansangan sa maaliwalas na dapit hapong iyon. Mula sa bakod ng bahay sa kabilang kalye na malapit sa restoran, isang malaking asong naghahabol ng pusa ang biglang tumalon habang malakas na tumatahol. Nagulat ang kabayo, umalma sa aso't pusa at biglang nadapa. Tumama sa pulang Cadillac ang kaliwang poste ng kalesa at ang dulo ng poste na gawa sa pinaitim na tanso ay sumira sa chromium at pintura. Samantalang ang nakausling bakal sa bubungan ng kalesa ay tumama sa bintana kaya't nabasag ang salamin. Naalimpungatan ang natutulog na si Pac Iddio. Bumaba siya at tinulungang tumayo ang matandang kabayo. At pagkaraay tumayo na lamang doon, nakatanga habang hinihimas ang tuhod at ulo ng kabayo. Nagulat sa ingay ng banggaan ng mga kumakain at nag-iinuman, nagtatawanan sa restoran. Biglang tumayo si Raden Caslan at sumugod sa kalye. Galit na galit siya nang makita ang nasirang chromium at pintura ng kanyang kotse at ang nabasag na salamin. Hoy, tanga! Wala ka bang mata? Tignan mo, winasak mo ang kotse ko. Aaminin mo o hindi? Bayaran mo to! Sigaw ni Raden Caslan na galit na galit. Namumutla, nangangatog ang buong katawan at nanginginig ang boses. Si Pac Iddio ay walang iniwan sa isang taong inaatake ng malaria. Ang totoo'y may sakit siyang talaga. Parang nakasabit na lamang ang tagpi-tagpi at maruruming damit na napakanipis niyang katawan. At nakalubog sa humpak niyang mga pisngi ang kanyang namumula at nagluluhang mata. Magsasalita sana siya, pero hindi lumabas sa kanyang nangangatog na labi ang boses niyang nanginginig sa takot at sa pagdurusa. Patuloy lamang ang mga kamay niya sa paghimas sa ulo ng kabayo. Galit na pinagmasdan siya ni Raden Caslan bago ito nagbaling ng tingin kay Fatima, na mamahalin at marangya ang ayos. Saka tumingin uli sa nawasak na kotse. At lalo pang tumindi ang kanyang galit. Ipapupulis kita! Idedemanda kita! Bayaran mong lahat ang nawasak na ito! Tignan mo! At padarag na itinuro ang chromium sa pinto ng kotse. At ito! Sabay turo sa bahaging nagbakbak ang pintura. At ito pa!
at sinipa ang isang pirasong basag na salamin. Bayaran mong lahat na ito. Di kukulangin sa 1,000,000 rupya. Inangilan ni Raden Kaslan si Pakidyo na halos himatayin nang marinig ang 1,000,000 rupya. Pero saglit lamang at nagkaboses din ito. Paiyak itong nagsabi ng, "Alam ko pong ako ang may kasalanan, Tuan. Pero patayin niyo man po ako. Ala po akong ibabayad. Pobre po ako. Mabuting ang patayin niyo na lang ako." Patuloy ang kamay sa paghimas sa ulo ng kanyang matandang kabayo. Dinilaan ng kabayo ang kamay ni Pakidyo. Parang humihingi ng tawad sa kanyang pagkakasala. Nang marinig ang sinabi ni Pakidyo, lalong nagalit si Raden Kaslan. Tumalikod itong walang kibo, saka bumalik sa restaurant at doon tumelepono sa pulis trapiko. Maraming nag-uusyoso sa kalye. Patuloy si Pakidyo sa paghimas sa ulo ng kabayo at nang bumalik si Raden Kaslan at sinabing, "Huwag kang tatakas! Tatawag ako ng pulis!" Kasama ang kabayo ay 1,000 beses na namatay at humarap na sa lahat ng apoy sa impyerno hanggang sa dumating ang mga pulis, sakay ang kanilang umaangil na motorsiklo tulad ng tunog ng mga baril na pumapatay. Nang sandaling iyon, nagbalik sa isip ng matanda ang kanyang nayon. Ang tunog ng baril at ang lumulusob na mga tulisan sa kanyang na siyang dahilan kung bakit napilitan silang tumakas at magkanlong sa syudad. Samantala, bumalik na sa kani-kanilang mga mesa ang mga parokyano ng restoran at itinuloy nila ang kainan, inuman at tawanan. Pang-araw-araw lamang na pangyayari ang banggaan. Pagdating ng mga pulis, bahala na ang mga itong mag-ayos ng gulo. Sinalubong ni Raden Kaslan ang mga pulis. Nagpakilala siya, sabay turo sa kotsero at nagsabing, Siya ang may kasalanan. Sa gilid nakaparada ang kotse ko at ang kalahati ay nasa bangketa na, pero binangga pa niya." Daang ulit nang nakapag-ayos ng banggaan ang bata pang pulis. Pang-araw-araw na lamang sa kanya ang ganitong pangyayari na madali namang ayusin. Maliwanag naman kung sino ang may kasalanan. "Dapat akong bayaran," ulit ni Raden Kaslan. Nang marinig ito, biglang nagsalita si Pakidyo sabay iyak. "Patayin niyo na lang ako, Tuan," sabi nitong nakayuko sa harap ng pulis at pagkasalikop ang mga kamay. "Mahirap lang ako. Wala akong ibabayad." "Inaamin niyo bang kasalanan niyo, Bapak?" "Inaamin ko, Tuan. Patayin niyo na lang ako, Tuan. Wala akong ibabayad. Mahirap lang ako." "Bakit mo binangga ang kotse kung nakaparada sa gilid ng kalye?" Galit na sabi ni Raden Kaslan. "Nakatulog po ako, Tuan." Nanginginig na tugon ng kotsero. "Nakatulog? Anong klase kang kotsero? Nakatulog?" Nakaiinis talaga ang sagot ni Pakidyo. "Kung gusto mong matulog, sa bahay ka matulog, huwag sa kalesa. At kung maaksidente ka, bakit ka natulog?" Ang kanyang angil. "May sakit po ako, Tuan," tugon ni Pakidyo na lalo pang nanginig. "Ha?" Pang-uuyam ni Raden Kaslan. "Nakatulog? May sakit? May sakit ka pala, bakit lumabas ka pa? Sa bahay ka na lang sana. Uminom ka ng gamot. Maaksidente ka pa. Paano kung makasagasa ka ng munting bata at makapatay, aber?" Lalong nanginig si Pakidyo. Sinabi niya, "Pero nagugutom ako, Tuan. At ang aking asawa at ang mga anak ay nagugutom, Tuan. Kahapon pa kami hindi kumakain, Tuan." Saglit na nawala ng kibo si Raden Kaslan bago sumigaw,
Sinungaling! Ang sakit mo! Umiiyak at nanginginig na binuksan ni Pacquidio ang kanyang damit at ipinakita ang kanyang likod. Hayan tuwan, tignan nyo. At itinuro niya ang mga pigsa na sinlalaki ng kamao, mapupula at namamaga. Pagkaraan, itinaas niya ang kanyang sarong at ipinakita ang isang malaking pigsa sa hita. Mapupula at namamaga ang buong hita. Nakakikilabot tignan. Parang naubos ang lahat ng lakas ng matanda pagkaraan nito. Nanginginig ang bawat himaymay ng kanyang katawan. Nangangatog ang kanyang mga ngipin at patuloy ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Nagpalipat-lipat ang tingin ng pulis sa kanya, kay Raden Caslan at kay Fatma, na mukhang napakarangya. Binalingan ni Raden Caslan ang pulis, itinaas ang isang kamay at nagsalitang parang mawawalan ng bait. Anong gagawin mo sa kasong ito, Inspektor? Sino magbabayad sa akin? Sino may kasalanan? Ulit niya. Patuloy na nanginginig at giniginaw si Pacquidio. Patuloy niyang hinihimas-himas ang ulo ng kanyang matanda at payat na kabayo. At habang hinihintay ang sagot sa tanong ni Raden Caslan, parang pahaba ng pahaba ang anino ng kutsero at ng kanyang kabayo sa papalubog na araw. At ang kutsero at ang kabayo ay namatay at muling nabuhay ng daan-daang beses. Muling minura ni Raden Caslan si Pacquidio hanggang sa maisip niyang sa wakas na imposible talagang mabayaran siya ng matanda at pobreng kutserong ito. Hayaan nyo na nga, sabi ni Raden Caslan sa pulis. Tena, inakbayan niya si Fatma pabalik sa restoran. Tuluyan nang nasira ang kasiyahan niya ng gabing iyon. Ang buwisit na yon, bulong ni Raden Caslan. Bago-bago ang kotse, kabibili lang, at ito ang wakas. Ayan. Alam kong lubusan ninyong naunawaan ang maikling kwentong ating binasa, kaya alam kong masasagot ninyo ang mga sumusunod na gabay na tanong. Ayan. Ito yung unang tanong. Ano ang kalagayan sa buhay ng mag-asawang Raden Caslan at Fatma? Ano ang kanilang pag-uugali? Patunayan. Ayun. Mag-antay tayo ng mga kasagutan sa ating comment section. Ano kaya yung kalagayan sa buhay ng mag-asawang Raden Caslan at Fatma? Ano ang kanilang pag-uugali? Ayan, tignan nga natin. Para sa ating mga active viewers na kasalukuyang nanonood ng ating programa dito sa Itulay via YouTube at via Facebook Live. Ayan. Sabi ni Darlene May Quilon, mayaman po sila sir at masyadong maliit. Ayan. Salamat at napakagaling ni Darlene May Quilon. Ayan. Si Raden Caslan at Fatma ay mayamang mag-asawa na mataas ang tingin sa sarili. Nakita ang kanilang ugali nang makipagtalo si Raden Caslan kay Pacquidio na isang matandang kutsero. Ayon kay Eliza Ashley Galvez Querol, sila po ay mayaman pero hindi maganda ang kanilang pag-uugali. Ayan. Ayan. Salamat sa inyong mga kasagutan. Talaga namang aktibong-aktibo yung mga nanonood sa atin ngayon. Ayan. Sabi din ni Gremar Valiente, mayamang mapanghusga. Ayan. Ito tayo sa susunod na katanungan. Ilarawan ang kalagayan ni Pacquidio. Ayan. Sino kaya o ano kaya ang kalagayan ni Pacquidio? Yan. Tingnan nga natin dito sa ating mga comment section yung mga sagot ng mga aktibong nakikinig sa atin ngayon. Ayan, alam natin na siya yung kutsero. Ano? Si Pacquidio. Ayan. Ano kaya yung kalagayan ni Pacquidio ayon sa binasa nating kwento?
Ayan, sabi ni Alyssa Ashley Galvez, ayan si Alyssa Ashley Galvez na naman, si Pac Idyo po, ay mahirap at may sakit pero naghihirap na magtrabaho para sa kanyang pamilya na hindi pa kumakain. Ayan, salamat Alyssa. Sabi naman ni Gremar, siya ay isang mahirap na may mabigat na dinaramdam. Ayan. Sabi ni Angelica Gabriel, nakakaawa, nanghihina. Ayan. Sabi naman ni Rach Cano Reyes, laging natutulog. Ayan, napakinggan natin kanina sa maikling kwento, na si Pac Idyo ay laging tulog. Ayan, si Pac Idyo ay isang matandang lalaking sakitin, tama ang inyong mga kasagutan, ngunit patuloy na naghahanap buhay para sa kanilang pamilya. Para sa ikatlong katanungan, ito na, paano nagtagpo ang landas ng mayamang sina Raden at Fatma at ng mahirap na si Pac Idyo? Ayan. Talagang may pahabol pa si Hazel Nepomuceno Dando dun sa tanong natin kanina, yung pangalawa. Mahirap siya at may sakit. At tama, si Pac Idyo ay mahirap at may sakit. Ayan. O, dito na tayo sa pangatlong tanong. Paano nagtagpo ang landas ng mayamang sina Raden Fatma at ng mahirap na si Pac Idyo? Yan. Ang daming sumasagot. Talaga medyo nalilito ako kung sino yung babasahin ko dito. Pero tama naman lahat ng kasagutan ninyo. Ayan, sabi ni Darlene May Quilion, dahil sa isang di sinasadyang pangyayari. Ano yung di sinasadyang pangyayari na yun? Sa isang aksidente. Ayan, sabi ni Gremar Valiente. Ayan. Yung hindi maipaliwanag o di sinasadyang pangyayari na sinabi ni Darlene May Quilion sa ating comment section, yun yung pagkakataong nabangga ng kalesa ni Pac Idyo ang sasakyan ng mag-asawa. Ayan, sabi ni Brian Lay Dupaya Baingan, dahil sa pagod at sakit ni Pac Idyo, nakatulog siya at nabangga niya ang kotse ni Raden at Fatma. Ayan. Okay, sige. Sunod tayo na tanong. Masasabi nga bang kasalanan ni Pac Idyo ang pangangalesa ng tulog? Makatwiran ba ang dahilang nagtulak sa kanya upang gawin ito? Ipaliwanag. Yan. Masasabi nga bang kasalanan ni Pac Idyo ang pangangalesa ng tulog? Makatwiran ba ang dahilang nagtulak sa kanya upang gawin iyon? Sige, tignan nga natin yung mga kasagutan ng ating mga aktibong viewers at ng mga mag-aaral na laging nakasubaybay sa ating programa. Ayan. Ayan, nag-aantay ako ng sagot dito. Yan. Hindi naman siguro lingid sa ating kaalaman na si Pac Idyo ay may sakit, di ba? Ayan. Ipinakita nito ang kanyang mga bukol sa likod at maging sa kanyang hita na kasing lalaki daw ng kamao ayon sa kwento. Ang kanyang kalagayan ay sapat na dadahilan para siya ay unawain. Dapat iniintindi natin o nilalagay natin yung sarili sa kanyang kalagayan. Yan. May katwiran ba si Raden na magalit ng gayon na lamang kay Pac Idyo? Kung ikaw si Raden, ito ang magandang tanong. Ano ang gagawin mo sa parehong sitwasyon? Ayan. Makabagbag damdamin yung mga sagot na nababasa ko dito. Ayan, sabi ni Darlene May Quilion dun sa sagot niya sa ika-4 na bilang, hindi, sir, kasi pinipilit niyang kumayod para sa kanyang pamilya at walang ibang inaasahan kundi sarili niya lang. Ayan. Ayan. May katwiran ba kung ikaw kaya si Raden? Ayan, may katwiran ba si Raden na magalit ng gayon na lamang kay Pac Idyo? Kung ikaw si Raden, ano ang gagawin mo sa parehong sitwasyon? Ayan, sabi ni Alyssa Ashley Galvez Carol, talagang magkakaiba yung pananaw ng ating mga viewers. Opo, dahil kakabili pa lang po ng kotse niya. O, sabi naman ni Aguba, Lady Crizel, aayusin na lang po.
Ayan, sabi naman ni Graymar, hindi dapat munang tignan ng mabuti ang pangyayari. Ayan. Sabi ni Darlene, intindihin na lang sir kasi nakikita po naman ang kanyang sitwasyon. Ayan. So talagang naintindihan niyo yung kwento kasi yung ibang mga sagot na ibinigay nyo dito sa ating comment section ay medyo makabagbag damdamin pa. Ano? Ayan, napakahusay ninyong lahat. Binabati ko kayo. Ayan. Alamin pa natin ang tungkol sa kwentong makabanghay. Ang kwentong makabanghay, ito ang isang kwentong nagbibigay diin sa pangyayari o nagbibigay diin sa banghay o maayos na daloy ng mga pangyayari. Ang banghay ay ang maayos o masinop na daloy ng magkakaugnay na pangyayari sa mga akdang tuluyan. O alam nyo ba yung ibig sabihin ng akdang tuluyan? Yung mga akdang tuluyan katulad ng binasa natin, mga maikling kwento, nobela, alamat, yan, mga magagandang halimbawa o halimbawa ng mga akdang tuluyan. Ang mga akda ay makapag-iiwan lamang ng kakintalan sa isipan ng mga mambabasa kung may mangyayari at kung masasagot ang mga katanungang tulad ng sumusunod. Ano ang nangyari? Bakit iyon ang nangyari? At ano ang naging wakas? Yung banghay ay sinasabing framework o kaayusang kronolohikal ng isang kwento. Dito natin makikita ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari simula nung una hanggang sa wakas ng kwento. Yan. Dito rin natin malalaman kung maayos ang pagtatapos ng kwento o nabibigyan o hindi nabibigyan ng solusyon ang suliranin na nasa kwento. Narito ang karaniwang balangkas ng mga akdang tuluyan. Ayan, isa-isahin natin. Simula sa panimulang pangyayari. Pagpapakilala ng tauhan, tagpuan, at suliraning kakaharapin. Sa bahaging ito ng kwento ay paaasahin ang mga mambabasa sa isang kapanapanabik na akda. Dito rin inilalahad ang katangian ng mga pangunahing tauhan sa kwento at ang hinaharap na suliranin na magiging focus ng tunggalian. Sumunod, ang papataas na pangyayari. Sa bahaging ito, nagkakaroon ng pagtatangkang malutas ang suliraning magpapasidhi sa interes o kapanabikan. Dito makikita ang pagbabalik tanaw at pagpapakita kung paano humantong ang sitwasyon ng kwento sa ganoong punto. Ito rin ang pagtatagpo ng mga tauhan na kabilang sa suliranin ng akda. Kasukdulan, pinakamasidhing bahagi kung saan haharapin ng pangunahing tauhan ang kanyang suliranin. Dito rin natin makikita ang pinakakapanapanabik at pinakamatinding pangyayari ng akda. Sunod, pababang pangyayari. Matatamo ng pangunahing tauhan ang layunin. Dito, makikita natin ang paghupa ng tensyon at ang kalutasan sa suliranin o ang malapit na katapusan ng tunggalian ng pangunahing tauhan patungo sa nalalapit na katapusan ng isang salaysay. At ang resolusyon, magkakaroon ang kwento ng isang makabuluhang wakas. Maaaring mapayapa na ang tauhan sa resolusyon dahil sa nalutas na ang suliranin. Maaari ring humantong sa pagtatagumpay o kasawian ang mga pangunahing tauhan sa salaysay. Ayan. O, tignan nga natin kung talagang lubusan na nating naunawaan yung kwentong ating tinalakay kanina. Ito yung panuto. Sagutin natin ng tama o mali. Suriin kung tunay na naganap sa kwento ang mga pahayag na nakasulat. I-comment lamang ang tama kung ito ay naganap sa kwento, mali naman kung hindi. Una, bumaba mula sa sasakyan ang mag-asawa para mamili ng bagong damit at sapatos.
Tama ba o mali? Bumaba ba yung mag-asawa para mamili ng bagong sapatos at damit? Ayan, sabi ni Eliza Ashley Galvez Querol, mali. Tignan natin kung tama ang sagot ni Eliza. Ayan. Tamang sagot ay mali kasi nasa restaurant silang dalawa. Nasa restaurant yung mag-asawa. Kalawang bilang, dumaan ang kutserong si Pac Idio sakay ng kanyang lumang kalesa, nagulat ang kanyang kabayo sa naghahabulang aso at pusa. Ayan, napakarami ng sumagot sa tanong ko, sa unang tanong. Ayan, ito na tayo. Dito na tayo sa pangalawang bilang. Dumaan ang kutserong si Pac Idio sakay ng kanyang lumang kalesa, nagulat ang kanyang kabayo sa naghahabulang aso at pusa. Tamang sagot ay tama yan. Tama si Janelle, si Brian, si Alain, at si Graymar, si Sofia. Tama rin. Ayan. Katlong bilang. Galit na galit si Raden at tumawag ito ng pulis. Nais niyang pagbayarin si Pac Idio ng nasira niyang sasakyan. Ayan, tingnan nga natin. Ayun, ang daming sumasagot talaga. Maraming salamat sa aktibong partisipasyon. Ano? Ayan, sa number 3, tama ang sagot. Ayan, nangyari talaga, galit na galit at tumawag pa ito ng pulis dahil gusto niyang pagbayarin si Pac Idio. Yan. Pang-apat na bilang, mahinahon na nakipag-usap si Raden sa matanda pagkatapos na masira ang bago niyang sasakyan. Mahinahon na nakipag-usap si Raden. Ayan, tingnan natin yung mga sagot ng ating mga mag-aaral na nanonood. Tama o mali? Ayan, talagang nilagyan pa ng number ni Eliza Ashley Galvez. Mali. Ayan, tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Ayan, mali. Talagang nakinig kayo sa kwento, ha? Okay. Kalimang bilang. Naawa ang mag-asawa at hindi pinagbayad ang matanda. Binigyan pa nila ito ng pera upang makapagpagamot na iniinda nitong mga sugat sa katawan. Ayan. Si Aguba, si Sofia, si Kyla, ayan, si Hazel. Ang tamang sagot sa ikalimang bilang ay tama. Yan. Medyo nagkaroon lang po ng typographical error. Ano po? Mali po ang sagot sa ikalimang bilang. Dahil nakipagdiskusyon si Raden Caslang at si Fatma, nakipagdiskusyon sila dun sa kutsero na si Pac Idio. Ayan. Ayan. Sige, ika-anim na bilang na tayo. Nagdesisyon ang mag-asawa na bayaan na lang si Pac Idio at huwag nang pagbayarin. Ayan. Ang tamang sagot ay yan, tama. Ayan. Sabi ni Eliza Ashley Galvez Querol. Ayan, tama. Kapitong bilang, naghanap ng mapaparadahan ng magara nilang sasakyan ang mag-asawang Raden Caslan at Fatma sa labas ng restaurant. Ayan, abangan ko ulit yung mga sagot nyo dito. Ayan, tamang sagot ay tama. Ayan. Naghanap sila ng mapaparadahan kasi marami ng tao sa labas ng restaurant. Ikawalong bilang, dumating ang pulis at nakinig sa galit na si Raden at sa pagmamakaawa ni Pac Idio. Nakiusap ang matanda na huwag na siyang pagbayarin dahil siya ay pobre o mahirap. Ayan. Ayan, ayan, tama. Ayan.
Tama yung sagot ni Alyssa, ni Hazel, ni Ariel, at ni Mark Zylen Abadilla. Ikasyam na bilang, nagdahil sa pagkagulat, natumba ang kabayo at natamaan ng poste ng kalesa ang sasakyan ng mag-asawa. Ito ay nasira. Ayan. Ayan. Ang tamang sagot ay tama. Tama yung sagot ni Jillian at ni Angelica, Venice at Janelle Lapitan. Para sa huling bilang, simple lamang ang kasuotan ng mag-asawa kaya hindi mo makikita sa kanila ang kanilang karangyaan. Simple lang ba? Ayan. Sa ikasampung bilang na tayo, simple lang ba? Simple lamang ang kasuotan ng mag-asawa kaya hindi mo makikita sa kanila ang kanilang karangyaan. Yan sabi ni Alyssa. Laging nauuna si Alyssa Ashley Valdez. Ano? Yan, ang tamang sagot ay mali dahil magara ang suot ng mag-asawa. Ayan. Binabati namin kayo sapagkat mahusay ninyong nasagot ang mga katanungan at alam ko na naintindihan nyo ng lubusan ang kwento. Yan, para sa inyong takdang gawain, balikang muli ang maikling kwentong Takip Silim sa Jakarta. Suriin ito batay sa paksa, mga tauhan, pagkakasunod-sunod ng pangyayari, estilo sa pagsulat ng author at mensaheng nais iparating gamit ang graphic organizer. Ano ba yung itsura ng graphic organizer? Dito natin makikita ang pamagat ng akda at manunulat, paksa o tema, mga tauhan at katangian, ang mga pangyayari ng kwento simula sa panimulang pangyayari hanggang sa wakas o resolusyon, ang estilo sa pagsulat ng author at ang mensaheng nais iparating ng kwentong Takip Silim sa Jakarta. Ayan. Para sa inyong mga sagot, isend lamang ang inyong mga sagot sa aking Facebook page, Erickson Dakiwag de la Peña. Ako po yan. Yan po ang aking official Facebook page. At muli po, magkita-kita po tayo sa susunod na Miyerkules. Ayan. Magiging kasama ko po si Tutor Ryan from SDO Camarines Sur, ang aking mentor. At ako naman po ay galing sa SDO Caloocan, ng inyong lingkod si Tutor Eric. Lagi niyo po kami mapapanood tuwing araw ng Miyerkules, alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon. Yan, ang susunod po na ating matutunghayan ay ang Filipino sa ikasampung baitang na pangungunahan po ni na Tutor Pam from SDO Caloocan at ni Tutor Donna from SDO Las Piñas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita-kita po ulit tayo sa araw ng Miyerkules.